Kaibigan, welcome back sa aking munting channel kung saan binabahagi ko sa inyo mga piling mga pangyayari sa aking buhay dito sa Canada. Halika, ipapakita ko sa inyo kung ano pinagkakabalahan ko muli. Ito ang aming Chevy Impala. Zoom ko ng konti. Ito ang Chevy Impala ni Mrs. T. Ito ang aming go-to pagdating sa mga pagpunta sa mga lugar-lugar, pamamasyal ng pamilya. Nawala na ang aming Caprice, kinover ko na yon. At kung interesado kayo, ang aming 92 Chevy Caprice, hanapin lamang sa mga listahan ng mga videos ko dito sa aking channel. Ano nangyayari sa kanya? Well, marami nangyayari. Marami akong maubos na ang pondo natin, kaibigan, yung ating pondo ng pangapaggastos. Kailangan may limit pa rin tayo, di ba? At babalansan nyo kung ano yung mga prioridad na kailangan nyo bilhin. Gumawa ko ng video tungkol dito sa 4-ton na Caterpillar. Napakaganda niya, kaya check nyo rin yung aking video. Marami akong mga nasa loob niyan. Let's see, sa inyo madali. Expander, pampalaki ng pipe. Itong magandang papakita ko sa inyo, napakagandang panlinis ng wheel hub. At syempre, ito hindi kailangan, pero someday may kailangan ko, kaya kinuha ko na rin pang pull ng spark plug. Ito pa isang compares na 4-ton jack stand. Ang isang box ay dalawang nilalaman. Ang tawag na isang pares, one pair, diba? Dalawang kinuha ko. Alright. Ito naman ay headlights. Ating Impala. Nakikita ninyo, gumawa na ako ng video nito, pero I don't think na na-edit ko na upload. Look at that, brand new. Nasa this is a aftermarket. Hindi ito yung original parts, pero minsan mas magandang aftermarket. Ito ay ang presyo nito ay 100, I don't know, mahigit 100, hindi ko na matandaan, 135 siguro. Halos kaparehas ng muffler na kinuha natin. 135 na to, 140. I think binigyan niya ako ng discount dito I think 120. Namimix ko na, kaibigan, ang mga, this is a muffler to, kailangan ko dalawa. At ito naman ay headlights, dalawa, both aftermarket, pero napakaganda nila. Alright, so yan ang mga nakukuha natin. Of course, dito naman ay hindi pa natakbo talaga siya. Maraming kailangan gawin. Well, tumatakbo na siya, pero may mga kailangan pa talaga ng tambucho at yung motor mount at headlights. Yun na lamang at maging okay na. Ito yung Buzzall. Gumawa ko ng video nito bago early fall pa. At siguro ipapakita ko na rin sa inyo yun. Sayang naman Pero ito, nakikita nyo na ngayon sa video na to. Buzzall, ito ay it's just a reciprocating saw, up back and forth yung saw nito, yung lagare. At popular to yung reciprocating saw na doble ang haba nito. Ito pinalit nila ng Milwaukee. May bala yan, lalagay nyo dito at boom boom. Okay, pwede sa pipe, sa PVC pipes, pwede sa semento, pwede sa bakal, pwede sa brick, name it. Ito yung recent ko binili. Hindi ko alam kung na-cover ko na, sobrang dami. Makita ninyo may nagnipis na ito. Ito yung 3-inch cutter, cut off tool ng Milwaukee M12. Napakaganda. Actually, papakita ko sa inyo yung ginawa ko ngayon. At napakita ko madali sa inyo. Okay, mamaya balik tayo. Ito yung set ng lagare ng Buzzall. It's just Sawzall. Ito anak ng Sawzall, known as Sawzall. I think Buzzall ay gawa ng mga Milwaukee, just para marketing name nila, di ba? Para everybody will be saying Buzzall. Pag sinabing Buzzall, ma-associate ng Milwaukee kasi they come up with that name. Ito yung nakita nyo nakagamit na jack stand, napakaganda. At well, ito yung cable na to. If you're looking for this is a 2522-20 tool only, pero kasama na mga kasama na niya. Okay, yung pagsak ng dust, tatlo diamond tile blade, itong carbide abrasive blade, at yung metal cut off blade. Magagamit ko ito halos sa lahat, kapareho nito.
Alright, ang tanong lang kung tama yung reach. Kaya napakaganda nito. Papakita ko sa inyo yung resulta. Nasa ilalim, nagputol ako ng exhaust pipe. Of course, ito yung motor mount natin. Motor mount, sa ako nito sasabihin sa inyo, ito yung nagsusuporta sa inyong transmission at makina ninyo sa kotse. Lahat kayo meron ito, mga sakyan. Okay, papatrack man, ano mga sakyan. Let's go. At sa ilalim nito, bago ako magpaalam, dahil 5 minutes lang, nag-time out na yung phone ko. Kaming yung aking right there. Kukunin ko yung aking EDC na flashlight. Kung makita nyo, yan, kaibigan, tinanggal ko na dahil kailangan sobrang kalawang niya, nag-corrode na, natanggal na din yung flange. Yung flange ay itong bilog na makapal na yan, flange siya na kinakabitan ng dalawang butas ng tornilyo. Yung kabila niyan pinutol ko na, at ito rin puputulin ko na. I think naumpisahan ko try to squeeze myself. Yep, kilala ko dito na nag-grunt. Okay. Alright. Yung piece of flange. Okay. Yung piece of flange niya dito, nakatulad nito, malapad, yan ang flange. Meron din dito. Meron din ito. Okay? Para may butas din dito para isusuot nyo dito yung tornilyo at magiging solid ito para walang leak. Pero natanggal na siya, kaya kinat ko na siya nung cut off tool natin. At yung mga ito yun, wala akong salamin, hindi ko lang kung napofocus ninyo, pero ito yun kaibigan, ito na yung piraso niya. Gumawa ko ng content sana nito para ipakita ko sa inyo kung paano ito i-punch out ng aking tool, yung aking air gun. Pero hindi nangyari, nagtanggalan na lahat. Hindi dapat matanggal ito, piece na to, itong ring na to, pero natanggal, kaya pinutol ko na. Ito yung pinapiraso niya, kaya napakaganda ng cut-off tool na ginamit ko. Kaya kung may pagkakataon kayo, consider nyo yan. Saliksikin nyo muna kung tama ako sa inyo. Ito, nasa ilalim ako ng kotse, at ito 4-ton jack stands, at yun 4-ton jack stand din na yun. Alright, at itong mga ito ay napakaganda, solido. Pwede akong matulog dito sa papag. Ito yung mga luma kong jack stand na mahigit 15 years na to. Para sigurado may insurance tayo. Gusto ko pang gumawa ng maraming videos, kaya ayokong madagana ng kotse na to. Kaya ito, supportado ng jack stand. Nakikita nyo kaibigan, nag-skip to ng 1 taon ng Osprey. Nakikita nyo mga kalawang, pero hindi yan pwedeng ikaalaman natin dahil magagawa natin ng paraan yan maaga pa. Kaya pwedeng maagapan yan. Papaspray natin yan, balik sa normal. Hindi ito magiging talamak, at hindi to magiging katulad ng nawala namin Caprice na nawala dahil kinain ng kalawang ang frame niya. Ito ay may subframe ito, hindi to full frame katulad ng nawala namin si Impala, si Chevy Caprice 1992. Kaya masakit pa rin ang loob ko dahil napabayaan ko siya. I mean, yung 1 taon na hindi siya nag-spray. Hindi lang yon, yung naikwento ko, kung gusto niyo malaman na historic ba't nawala, ay hindi all spray ang ginamit niya sa umpisa, kundi yung rubber coating na undercoating niya na animoy asfalto, at hindi maganda yon. Itong gagawin niyo dapat all spray para makita niyo kagad, at yearly yun ang cons lang nun, pero yearly worth the effort. Okay, kita niyo yung mga pitchfork. Kaibigan, sinusubukan ko pa rin na makapag-upload kahit paano, kahit simpleng hello lang. Ngayon ay 23, no, ngayon ay 22 ng Disyembre, Lunes. Ang temperatura namin ngayon ay nasa maganda 2 degrees Celsius lang ngayon dito kaibigan. Pero kaninang umaga it felt like -10. Ngayon mamaya dahil pagdidipang temperatura, bago pa rin ako magpa-alam sa inyo, gusto kong malaman nyo na
Mamaya habang bumabagyo, alas 6 ang umpisa ng bagyo. Pero kami nga nasa 6 na pulgada hanggang 6 siguro the most. Pag sinabing 6, typically that's less than that. Pero hindi natin alam, di ba? Sa experience ko, either yung puntong 6 inches yun kapag pinredict nila or 5 or even 4, just 4. Yung isang kalahati lang ng prediction. Pero naghahanda kami dito, wala ako handa na ang mga makina ko sa likod at dito sa loob ng at tagiliran at sa loob ng garahe ay handa na. Kaya papatak ang bagyo ay nasa ilalim ako ng kotse. Ah, eh, at sigurado nagkukumpuni pa rin, naglalagari at nag-install ng muffler ng pipe at ng headlights at motor mount siguro next year na natin gagawin yun. Pwede pa naman yun eh. Okay? Yun ang nangyayari ngayon. At sa darating na Miyerkules ay meron kaming lakad ng pamilya at susubukan namin na pumunta sa ibang lugar para mag-spend ng Pasko. I-update ko na lamang kayo. Ang question ay meron ba akong sapat na memory dito sa card ko at sa phone ko para maibigay ko sa inyo. Siguro pinakamaganda ay live kung walang-wala talaga. Kaya kung interesado kayo ay hindi ko pa gustong sabihin ko sa kahit may pupunta pero isa sa mga pinakamaganda dito sa Ontario. I would say isa sa mga pinakamaganda dito sa Canada na lugar. At it's been a while nung huli kaming pumunta na sa isang magandang hotel talaga na connection ay yung winter, yung snow. At it's been a while. Ice Hotel sa Quebec. That was 2019. At we enjoyed that place. Ice Hotel, kaibigan. Ice Hotel. Talagang gusto kong ibahagi yun sa inyo. I think meron ako noon mga naunang video pero gagawa muli ako kung ako yung mga old files. Ibabahagi ko sa inyo dahil kung may pamilya kayo, kung gusto nyo makita, yun, may pamilya man kayo o even solo kayo, makita nyo yung lugar na yun, ay napakaganda. Kakaibang experience. Yun lang natatanging hotel dito sa North America. At ito naman kakaibang pupuntahan namin at mag-enjoy yung mga bata. Tutuwa ako at magkakasama-sama kami. It's all about the family, kaibigan. Kaya yung mga sacrifices ninyo dito at mga pagsasat aside ng mga iba yung personal yung priorities ay worth it dahil nakikita nyo masaya yung pamilya. Kaibigan, dito na ako magpapaalam sa inyo at dahil kung hahayaan ko napakarami, abot naman ito ng 20 minutos, kalahating minuto. Hanggang sa muli kaibigan, padayon. Stay warm ha? At maligayang Pasko. Remember, Merry Christmas, not Happy Holidays. At kung may magpati sa inyo ng Happy Holidays at kayo'y Kristiyano, katulad ko, Katoliko, Kristiyano, say the word, say the greetings. Merry Christmas. Merry Christmas, kaibigan. Take care. We respect them, we respect their holidays, pero sa atin, huwag kalilimutan, Merry Christmas sa atin. At gusto mo subaybay kayo sa mga iba sa mga ilan ng mga taon, mahigit isang dekada na, even I would say, even napakatagal na, almost 20 years na rin, yung nalaman ko ay they wanna erase that. Ang greeting na yun. They wanna be inclusive, they wanna be isang, kumbaga, one size fits all, kaya Happy Holidays daw. Now, hindi ako, at I'm sure, kayo ng mga Kristiyano, ay hindi rin. Merry Christmas, kaibigan. Hanggang sa muli, padayon.